Nariyan ang magulang na mapagmahal at labis na kung paghanapan pa niya ang mga ito. They loved her. Hindi niya yon pinagdudahan kaunti man. Kahit ang lola niya ay naramdaman niyang labis na pagmamahal para sa kanya. Subalit may mga sandaling kinatatakutan nang wala siyang mga magulang. Nasa unang gabi ng pagbabalik nila sa Pilipinas, kasama niyang natutulog ang mommy niya sa silid niya. Tinalo mo pa ang baby? Tukso ni Ninita. Nagsiselos ng daddy mo Lumabi si Lilian. Alam niyang hindi totoo yon. Kahit ang daddy niya ay gustong pagbigyan ng pagnanais niyang matulog katabi ang mommy niya. Para kasing ang tagal ninyong nawala sa akin, mommy. I feel that I miss you so much. Siniksik niya ang mukha sa dibdib ng ina, revealing the warmth of her mother's bosom. Kayo ni daddy, kaya lang nakakaya naman kung papatabihin ko rito si daddy. Bakit hindi? Sinundan niya to ng tawa, and there were times after that she sneaked into her parents' room. Para bang ang pagbalik niya mula sa isang terminal na sakit ay lalo nagpanabik sa kanya sa mga magulang? Pagkatapos mauupo siya sa mahabang sofa watching them in their sleep with love swelling in her heart. Mananatili siya doon hanggang makatulog na siya. Ang mga ito at ang lola niya ang pinakamahalaga sa buhay niya, and so she had spent every waking moment with her father. Gusto niyang sulitin ang palagay niya ay mga panahong di niya na maalala. She was too greedy saving memories with him. Kinatatakutan ng araw na mawala ito. Nasa kanya ng lahat ng bagay, maging iyon may kailangan o luho. Her memory loss was of inconsequence. She had been very family with her family. She couldn't be found wanting for something or anything until Sebastian Fernandez. Hindi ni Lilian maipaliwanag kung bakit ang simpleng tanong na iyon ay nakakabagabag sa kanya. Tila ba walang kabagay-bagay na tanong na iyon ay nakapaloob sa malaking bahagi ng buhay niya. Hanggang makatulog si Lilian, yun ang laman ng isip niya. Lunes. Unang araw ni Lilian sa trabaho. Binaybay niya ang daan patungo sa building sa likod kung saan naroon ang laboratory at ang magiging opisina niya. Ayon sa instruction ng receptionist sa main building, sa main entrance ng office laboratory siya dinatnan doon ni Nelly na nakaupo sa mahabang bench. You're early. Nakangiting bati nito. Dinitawan ng periodiko. Morning. Ganting bati niya, smiling back. Ba't ka nandito? Hindi ba secretary ka ni Mr. Fernandez? Yup. May instruction si sir na ituro ko sa iyong opisina mo at pakilala kita sa kasamahan mo. Thanks, nakakaya naman sa'yo. Okay lang yun. Halika't sasamahan kita sa cubicle ng dating junior analyst. Naroon talagang opisina ni Mr. Pascual. Isang hallway ang binaybay nila. Ang ilan sa mga opisina ng mga chemical engineers ayon kay Nelly. May mga ilang engineers ang naroon at kinakawayan sila. Kasunod 2 cubicle at pinakilala nito sa kanya si Hilda. Isa ring junior analyst, okupado ang isang cubicle. Hilda welcomed her with a friendly smile. Ang sunod na cubicle ay para sa kanya. Dark gray ang carpet. Tulad din ng ibang cubicle, may maliit na bookshelf na nakahang sa dingding. Sa ibaba nito ay mga steel drawers. Sa kabilang panig, mesa niya na may 2 visitor's chair. Nasa likod ng swivel chair ang computer. The computer, yes. That would be her ally in the next 5 months. Sa kabilang hallway ang opisina ng mga senior analyst, Anne and Nelly. Kayo ni na Hilda ay may common secretary, si Gemma. Darating na yon. O eto na pala siya. Isang babae ang paparating. Malayo pa ay nakangiti na. She was on the plump side and must be on her late 20s. Siya ba ang bagong analyst? Talong nito, tinignan siya kasabay ng paglahad ng kamay. Hi, ako si Gemma. Ako naman si Lilian. Nice meeting you, Gem. Welcome to Weltico, Lilian. Sinuyod siya nito ng tingin. Mukhang matataranta ang kabinataan dito sa laba. Kikay yang si Gem. Kapag di mo nakasundo yan, magtatakang marami. Pabirong sabi naman ni Nelly. O, maiwan na kita. Thanks, Nelly. See you both at lunch. Malaki ang cafeteria dito at toblero ng pagkain. Tumawa ito at tumalikod na. Tinungo ni Gem ang mesa at nasa harapan ng 2 cubicle. Kung ano man ang kailangan mo, huwag kang mag-atubiling tawagin ako, ha? Pinatong ko dyan lahat ng pwede mong pag-aralan. Company profile, rules and regulations, mga produkto at mga suggestion ni Sir Seb para sa new products na maaari mong gawa ng formula. Salamat, Gem. At kung gusto mo ng kape, sabihin mo lang. Maraming supply ang kumpanya. Pahabol pa nito sabay tawa. Bahagya si Lilian na nakitawa. She heard the name again, Seb. Sebastian Fernandez. Para siyang matutumba dahil sa muling pag-uulap ng isipan. Mabilis na tinungo ang cubicle niya at naupo sa swivel chair. Pilit niyang linaw ang isipan. She acquainted herself with her surrounding.
Sinimulang buksan ang mga librong nasa harap niya, isa-isa. That would keep her mind busy. Ang bilis na naging pangyayari. One day, she came to the company for the interview. Pagkalipas na ng 2 araw, nagsimula na siyang magtrabaho. Di niya namalayan ng paglipas ng 2 linggo. She was enjoying her job. It was challenging, at gusto rin ng mga kaopisina niya. She had been to the main laboratory and met some of the chemists. Ang mga ito nag-i-implement at nagtitimpla ng mga designs nila sa opisina. May ilang mga kasamaang lalaki ang kagad na nagpapalipad hangin sa kanya na magaan niyang tinatawanan. Isa na rito si Chris Robledo, a handsome young chemical engineer. 2 taong mahigit na ito sa kumpanya. Halos nawaglit na sa isip ni Lilian ang lalaking nagpapagulo sa isipan niya. Kung dito nabanggit ni Gemma nung hapong iyon, hindi niya na ulit maiisip si Seb Fernandez. Darating pala bukas si Sir Seb, ani Gemma. Natitiyak kung dito siya unang pupunta. Bago kasi ang senta ginagawa mo eh. Saan ba siya galing? Nagsimulang kumabog ang dibdib niya. Sa Singapore, he left Friday 2 weeks ago. Kinatagpo niya roon yung representative ng Estée Lauder na interesado sa mga perfume products natin. I see. Natitiyak mo bang tamang lahat ng mga to? Tanong ni Sebastian sa private investigator na nasa harap niya. Positive, Mr. Fernandez. Our contacts in Granger have double-checked. Seb's sigh was long and deep. Lillian Anderson was not Rowella. Maliwanag ang larawang nasa harapan niya. Mula sa paaralang pinasukan nito sa elementary sa Texas hanggang sa high school. Nakangiting larawan ni Lillian ang hawak niya. She was 15. Nakaponytail at uniforme ng pa-cheering squad. She was pretty. Maliban sa kabataan, wala itong pinagkaiba sa Lillian Anderson na nakausap niya 2 linggong nakakaraan. At lalong walang pinagkaiba kay Rowella. Pinutol ng private investigator ang daloy ng isip niya. After her miraculous recovery from her terminal illness, her family went back to the Philippines. Her grandmother retired from the hospital where she was one of the respected donors. Kasama ng mag-anak na bumalik sa Pilipinas, si Dr. Remy Clark. Hindi si Sebastian sumagot at niyoko ang records. Lillian Anderson was diagnosed with terminal blood cancer. She survived the illness and had been declared 100% free of cancer. Ayon sa binabasa, tinuring ng ospital na himala ang pagkaka-recover niya. 1 buwan matapos na makauwi rito. Tinuloy ni Miss Anderson ang pag-aaral dahil sa sakit niya. Nandyan sa report ang record ni Miss Anderson mula nang pumasok siya sa Mapua hanggang magtapos. Isang matibay na katibayan ang university records nito. Si Lillian Anderson nagtapos ng unang semestre sa Texas University sa Austin bago ito nagkasakit. She had been in and out of the hospital that she had stopped her studies. The dates did not coincide with Rowella's disappearance. Hindi maaari yung pasubalian. Wala sa loob na tumango siya. Binuksan niya ang drawer. Kinuha ang checkbook at pumilas ng isa at sinulatan. Pagkatapos inabot sa PI. Thank you. Tatawag ako muli kung may kailangan pa akong malaman. Nagpaalam ang private investigator at lumabas. Muling binuksan ni Seb ang front drawer ng mesa niya at mula rin nilabas ang wedding ring niya. May pait sa dibdib na inikot-ikot niya yon sa daliri. Yon ang unang pagkakataon na hinabad niya ang singsing sa kamay niya. Maingat siya nitong nilapag sa loob ng drawer at kinuha din mula doon ang larawan ni Rowella. It was taken on the beach, on their honeymoon, in Acapulco. She was 19. Masigla, puno ng buhay. Tinabi niya yon sa larawan ni Lillian Anderson. He sucked in his breath. Walang pinagkaiba maliban sa maslim at bata ng 4 na taon ang larawan ni Rowella na tinatago niya sa drawer ng desk. How could fate be so cruel? Paano naging posible na may 2 magkaibang tao na magkahawig ang pisikal ng mga katangian sa lahat ng anggulo? He sighed. Sinulyapan ang relo sa braso. 12:00 pasado na. Ang ilang mga empleyado ay lumabas ng building para sa tanghalian. Ang ilan na may sa company cafeteria na kumakain. At matagal ng panahong hindi niya napapasok ang cafeteria. Ipinasya niyang yun ang pagkakataong madadalaw niyang muli iyon. Natitiyak niyang doon niya makikita si Lillian. Ilang sandali pa'y nasa ibaba na siya at tinatawid ng pagitan ng 2 building. May mga empleyadong binabati siya. May grupo rin ng mga kababayang naglalakad at nagsisikuhan, naghahagikikan habang sinusundan siya ng tingin. Apparently, most of them had a crush on him, though he did not seem to notice. Sa isang private door sa may gilid ng cafeteria siya dumaan. Bagaman magkaroon to ang cafeteria sa may silid doon na hiwalay sa kanamihan kung saan kumakain ang ilang executives. Some of his senior officers were surprised to see him.
Some even offered him a chair. He smiled and declined politely. Lumakad siya tungo sa entrada tungo sa main room. His eyes kinda crowd. Nakita ng mga mata niyang hinahanap. Ilang mesa mula sa kinatatayuan nandoon si Lillian Anderson. Napunan ni Seb na napapaligiran to na nagkakagulong kalalakihan. A surge of jealousy came out of nowhere and hit him broadside. He muttered a curse under his breath. He watched Lillian smile at Chris Robledo, isang chemical engineer at kapatid ni Sofia. Ang dalawa'y parehong mga anak ng isa sa mga stockholders ng Wealthico. There was no love lost between him and Chris, mainly because of Sofia. Naniniwala tong martirang kapatid at inaagrabyado niya. Humakbang si Seb tungo sa mesa ng mga ito. Binaliwala ang bulong-bulungan at sulyap ng mga empleyado na kumakain na titiyak niyang namamanghang nakita siya na bumaba sa cafeteria. "Hello boys!" Bati niya. Muntik siyang matawa sa pagkabiglang nakita sa mata ng mga kalalakihan, lalo na si Chris. "Seb," wika nito. "What are you doing here? This is a cafeteria, Chris." At oras ng tanghalian. "Hello, Miss Anderson." "Afternoon, sir," Lillian said, a shaky smile plastered on her lips. And with her heart slamming against her ribs, she glanced up at him. Forgetting who she was and where she was, she surveyed him. His thick black hair, just a little wavy, licked the edges of his collar. He had a stubborn face but very striking. With his half-smile and bedroom gaze, no wonder the women in their department talked a lot about him. He is every woman's fantasy. And again, she felt this certain joy when Rand said, "Hello." Nang tumikim si Chris, saka pa nang siya natauhan, namumulang mukhang nagbaba ng tingin. Ang ilang kalalaki ang nakapaligid sa mesa niya, isa-isang nagsialisan. "Wala ko natatanda ang bumaba ka rito para kumain, Seb," Chris said. The corner of Sebastian's lips twitched in a humorless smile. Pagkatapos banay na tinaas ang salamin. It must have been mannerism, Lillian thought, dahil di naman yun bumaba sa bridge nang matangos itong ilong. "Baka naman nagkakasalisihan lang tayo, Chris." Seb's tone was indulgent. Nilinga ang counter at sinanya siya ng isa sa crew na nagmamadaling lumapit. He ordered the menu for the day. Nagkumahog ang waiter na sanya sa ni Seb at isang kasamahan nitong agad kumuha ng pinggan at kubyertos. "Nabanggit sa akin ni Sofia ang may lunch date kayo ngayon. Stood her up again?" Chris' voice filled with animosity. At di nito pinagkabalang itago yon. "Alam ng kapatid mong may appointment ako ngayon bago magtanghali, Chris. Nagkataong natapos ka agad." Sagot ni Seb na walang damdaming tinig. Pagkatapos binalingan siya. "Mind if I join you, Lillian?" "No sir, please." Tinuro niyang upuan sa harap, subalit ang silya sa tabi niya ang hinila nito. "Paano kayo nagkakilala ni Lillian?" Tanong ni Chris. Napuno ng hinala ang matang nakatuon sa kanya at kay Seb. "Nasa Singapore ka sa unang araw niya rito." Again, that humorless smile. "I hired her." "You hired her?" Gulat nitong sabi. She swallowed. Tuloy niyang nalimutan ng pagkain. "Tama si Mr. Fernandez, Chris. Si Sir ang nag-interview sa mga aplikante para sa posisyong hawak ko ngayon. Tinanggap niya ako noong mismong araw na yon." Hindi agad to nakapagsalita. Kasalukuyang binababa ng waiter ang pagkain ni Sebastian. Kasabay ng pagtalikod ng waiter ay tumayo ito. "You surprised me, Seb. Ikaw ang nag-interview ng mga aplikante? Why? Nakita mo ba agad sa hilera ng mga aplikante si Lillian at nirekomenda ang sarili mo sa trabaho ng personal?" "Shut up, Chris." It was said softly. Subalit sa ilalim ng tinig ito ay naroon ang babala. Tumiim ang bagang ni Chris. Niyoko si Lillian. "Forewarned is forearmed, Lillian. Our boss here holds the trophy as the Playboy of the Century besides being my sister's fiancé." Napasinghap si Lillian sa galit na nakiraan sa mata nito. Nagmadali itong lumabas sa cafeteria. Tulad niya nakasunod dito ang mga mata ng mga nararoong kumakain na narinig ang sinabi ni Chris sa big boss ng kumpanya. Binalingan ni Sebastian ng pagkain, nagsimulang sumubo na tila bang nangyari walang kabuluhan. This is good," komento nito sa kare-kare. "Mas masarap pa sa pagkain sa Barrio Fiesta." Lillian could not find any words to say. Ang tanging alam niya ay ang kakaibang pintig ng puso niya. Wala siyang natatandang nakadama siya ng ganito sa kanino mang lalaki. At muli, naroon ang pamilya na damdamin ng kaligayahan. "Tapusin mo na ang pagkain mo, Lillian," utos si Seb at sinilyapan ng pinggan niyang hindi pa halos nagpapagalaw. Nawalan na siya ng ganang kumain. Gayon may pinilit niyang sumubo ng paunti-unti. Nakatutok ang mga mata niya
sa pinggan niya. Alam niyang sinusulapan siya ni Zed habang sumusubsob ito at sa sulok ng mga mata niya ay nakikita niya patingin-tingin sa kanila ang mga nasa paligid. Kamusta ang trabaho mo? Tanong nito matapos ang ilang sandaling katahimikan. Nagangat siya ng paningin, bahagyang ngumiti. I am doing fine, sir. Mababait ang mga kasamahan ko sa lab, including the man, presumably. He was sarcastic. I saw the man cluster around you as if you were a flower ripe for pollination. Nakulong sa lalamunan ni Lilian ang pagsinghap. Her eyes wide as she let the full force of what Zeb said. Hindi si Lilian madaling mainis o magalit, pero nang sandaling iyon yun mismo ang naramdaman niya. Would you mind repeating that? Kahit sarili niyang tinig tila kakaiba sa pandinig niya. Pilit niyang sinasawata ang pamumuo ng galit. Alam kong narinig at naiintindihan mong sinabi ko. Sebastian growled softly. The words were faultless, Mr. Fernandez. Mahinahon ni Lilian na sabi. Subalit ang mga mata niya ay tulad ng sa araw, sa kainitan nito. Ang tinutukoy ko ay ang tonong ginamit ninyo. His lips twitched. Anong tonong ginamit ko, Lilian? Please don't let us play with words, sir, she said too politely. May nilalabag ba akong regulasyon ng kumpanya? Pati na rin ang mga kasamahan kong narito kanina nakapaligid sa akin. Tinawid na si Basha ng katawan at napabuntong hininga. Inabot ito ang baso ng tubig at uminom. Wala akong ibig sabihin, Lilian. He paused significantly. I only pointed out that the men in your department seem to have been taken by your charm. Hindi ba talagang ganun man ang mga lalaki? They tend to want to impress the new girl. She said bluntly. Oh, but I'm sure the attentions wear off after a few weeks. I doubt that, Lilian. You're too pretty to ignore. Tumayo ito. Mauna na ako. Tinitigan siya ni Sebastian sandali bago tumalikod, lumakad tungo sa main entrance ng cafeteria. Pinapupurihan ba siya nito? Lilian's eyes went down to Seb's plate. Ni hindi yun napangalahati. Sinikap niya na magpatuloy sa pagkain kahit sa panlasa niya, tila siya kumakain ng sapal. Alam niyang sa kanya nakatuon ang lahat ng mga mata ng mga empleyadong kumakain. Iyon ang ikalawang pagtatagpo nila ni Sebastian Fernandez at muli, nag-iwan yon sa kanya na nakalilitong emosyon. May gustong gumitaw sa isip niya na hindi makuhang makapangibabaw. Ano nangyari? Nagangat siya ng paningin. Si Gemma. Hinila nito ang isang silyang binakante ni Seb at naupo. Kani-kanina lang nagkakagulo ang mga kasamahan natin sa palibot mo. Amused na komento nito. Hindi ko tuloy nadala ang pagkain ko rito sa mesa mo. Pagkatapos ay nagsipulasan ng lumapit sa sila at saka lumayo. Bakit ba? I am clueless as you are, he said. Gemma laughed good-naturedly. Alam mo bang namamangha kaming lahat na makita namin si Mr. Fernandez na pumasok dito at tumihingi pa ng pagkain? There's always a first time, Gem, she said dryly. This is the company cafeteria. At dito rin kumakain ng mga executives ni Mr. Fernandez kahit si Mr. Pascual. Did you know Mr. Fernandez is not one of Chris' favorite people? Nakuha niyo ng interes ni Lilian. So I noticed. Why? She asked curiously. Karaniwan na ba ang ganong attitude ni Chris sa Big Boss? Nagkibit to ng mga balikat. Si Chris lang yon, pero hindi dahil anak ito ng isa sa mga stockholders ng kumpanya. Napakadali para kay Mr. Fernandez na tanggalin to sa trabaho kung ang pagbabasihan ng attitude ni Chris kay Sir. Pero matalino, mahusay at masipag si Chris. He joined the company a few months before the old Fernandez died right after he had passed the board exam. And knowing Sir Sebastian, he acknowledged Chris' dedication to his job. Personal ang animosity sa pagitan nilang dalawa, si Sofia, wika ni Gemma. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.